Nagsimula ang kwento kay B na isang multo. Ang problema, hindi siya makalabas ng bahay dahil laging may harang na hindi nakikita ang pumipigil sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang makisama sa kahit sino sa loob ng bahay dahil siya mismo ang nagtataboy sa mga posibleng mamimili. Hanggang sa isang araw, isang binata ang lumipat ng walang paunang pagbisita mula sa ahente ng real estate. Ang binata na nagngangalang Cole ay nakita lamang ang presyo ng bahay na ibinabana ng higit sa 100 beses dahil sa haka-hakang ito ay pinagmumultuhan, kaya nagdesisyon siyang kunin ito. Ngayon, may kasama na siyang kasing edad niya sa loob ng bahay at bagamat ang una niyang hangad ay patakasin ito. Ito ang unang pagkakataon na may pumasok doong kabataan kaya nagsimula ng umusbong ang kuryosidad niya kay Cole. Habang inaayos ni Cole ang kanyang gamit sa aparador, aksidente niyang natama ng dingding at nakatuklas ng lihim na pinto. Sa loob ay may lumang pulang libro. Ang pabalat nito ay napakaganda at sa loob ay may mga litrato ni B, isa para sa bawat kaarawan niya na nagpapahintulot kay Cole na mapanood kung paano siya lumaki hanggang sa maging isang magandang dalagita. Ngunit wala ng litrato pagkatapos dahil pumanaw na si B sa edad na 18. Ang natitirang mga espasyo ay bakante. Bigla na lamang sumara ng malakas ang libro at sa tuwing sinusubukan itong buksan muli ni Cole, nangyayari ulit ito hanggang sa isang singsing ang lumipad mula sa talulot ng libro at bumagsak sa sahig. Dahil bumagsak ito sa alpombra, ang singsing ay hindi gumawa ng ingay at hindi ito napansin ng binata, ngunit kinabukasan habang naghahanda siya para umalis, naapakan niya ito at matapos tiisin ang sakit sa simula, pinulot niya ito mula sa sahig. Ito ay isang gintong singsing na may 4 na mamahaling bato na kumikinang kahit walang direktang liwanag. Ang kislap nito ay nakakaakit at hindi mapigilan ni Cole na isuot ito, ngunit pagkasuot niya ay narinig niya ang boses ni B sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang babae sa litrato. Tuwang-tuwa si B dahil nakikita siya ni Cole, ngunit ang takot ay nagtulak sa kanya upang hubarin ang singsing. Sa sandaling iyon ay tumakbo siya para tingnan ang libro at ikumpara ang multong nakita niya lang sa babae sa litrato. Pagkalipas ng ilang minuto ay isinuot niya itong muli at naroon pa rin si B. Nagmamakaawa siyang huwag itong alisin. Mahigit 100 taon na mula nang may makausap siya. Nagkwento siya para pakalmahin siya at sabihing hindi siya mananakit. Noong ika-18 kaarawan niya, ninakaw niya ang singsing sa Museo Nacional dahil sa kinang nito. Paglabas niya, hindi inasahang mabangga siya ng sasakyan at tuluyang bawian ang buhay sa lugar. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng kanyang bahay. Noong sandaling yon ay akala niya ay mapalad siya dahil buhay pa siya. Ngunit nang subukan niyang lumabas ay tumama siya sa harang at inabot siya ng mahabang panahon bago napagtanto na sa katunayan ay patay na siya at nakulong sa loob ng bahay. Matapos ang walang katapusang usapan, sinabi ni Cole na magpo-focus muna siya sa gawain at hinubad ang singsing. Ayaw niya sa multo pero di siya lulubayan ni B. Isang siglo siyang walang kausap kaya naman hindi na siya mapigilan sa pagdaldal. Habang nag-aaral, tuloy-tuloy ang tanong ni B tungkol sa mga poster hanggang sa matuklasan nilang pareho silang mahilig sa musika. Lumaki si B sa konserbatoryo kaya marami siyang instrumentong natutugtog. Likas naman kay Cole ang hilig sa gitara kaya may paksang pareho nilang gusto. Nakiusap siyang may tugtugin ito para sa kanya pero tumanggi siya. Hindi tumitigil si B hanggang sa aminin ng binata na hindi na siya humahawak ng gitara simula nang pumanaw ang kanyang ama. Sa galit, hinubad niya ang singsing at itinago ito sa drawer habang pilit na dinededma si B buong araw. Si B yun na sinusubukang makuha ang atensyon niya at ginawa niya ang lahat para hindi mapansin ng kanyang ina. Agad siyang umakyat sa kanyang silid, isuot ang singsing at ipinaliwanag ito kay B. Ito ang tanging bahay na kayang bayaran ng kanyang ina matapos mamatay ang kanyang ama. Ito ang tanging pagkakataon nila para magsimulang muli. Ngunit kung malalaman nito na may multo ay magmamadali itong lalabas at wala na silang matitirhan. Pangako ni B na hindi na siya gagawa ng anuman basta't huwag tanggalin ni Cole ang singsing. Magkasama sila sa ito habang titiis. Pag nangako silang magkukwentuhan ng kahit 1 oras bawat araw, ikinukwento ni Cole ang lahat tungkol sa mundo sa labas at namangha ang babae sa bawat detalye. Isang hapon, napansin ni B na kaya niyang ilabas ang kanyang kamay sa bintana at mabilis siyang tumayo patungo sa pinto. Lumalabas na hanggat kasama niya si Cole ay maaari siyang lumabas sa mundong labas. Kaya panahon na para mamasyal at makita ang lahat ng bagay na napalampas niya sa loob ng 1 siglong nakakulong siya.
Mula sa mga sasakyang kusang nagmamaneho hanggang sa bagong musika na tila bago sa kanya, ang lahat ay kahanga-hanga para kay B. Gayunpaman, ang mas nakakamangha sa kanya ay ang Google, ang kakayahang makita ang lahat ng nangyari sa huling siglo at magkaroon ng akses sa lahat ng impormasyong iyon. Nubos niya ang oras doon hanggang sa sumapit ang gabi at bumalik sila sa bahay. Bago matulog si Cole, nagmakaawa si B na isama siya sa paaralan bukas ngunit hindi sigurado ang binata rito. Kung makita siyang nakikipag-usap sa hangin, magiging isang kalamidad ito. Kahit tumanggi si Cole, sinundan siya ni B kinabukasan. Sa school hallway, narinig siya ni Lydia na kausap ang sarili at tinanong kung baliw siya. Di makabuo ng kapanipaniwalang palusot dahil sa bulong ni B, sinira ni Cole ang pangako at hinubad ang singsing. Kaya nakausap niya si Lydia. Napansin niyon ni Lydia at nagtanong kung saan niya nakuha. Sinabi ni Cole ang totoo, nahanap niya ito sa attic ng kanyang bahay at ginagamit lang niya ito dahil mukhang cool. Gayunpaman, tumatak kay Lydia ang hitsura ng singsing, alam niyang nakita na niya ito dati at tumakas mula sa paaralan patungo sa tindahan ng mga antigong gamit ng kanyang mga magulang. Doon ay nakahanap siya ng libro kung saan nakita niya ang kaparehong singsing. Ito ay ginawa ng isang paraon para sa kanyang asawa na nagnanais na manatili silang magkasama kahit pagkatapos ng kamatayan. Kaya ito tinawag na singsing ng mga mortal na magkasintahan at mayroon itong kambal. Sinasabing ang sino mang maghihiwalay sa mga singsing ay papatay sa kakila, kilabot na paraan at ang kanyang kaluluwa ay makukulong sa astral plane hanggang sa muli itong mapagsama. Si B ay nagnakaw lamang ng isang bahagi nito. Kinabukasan, sinabi ni Lydia kay Cole ang totoo at umamin siyang may multong gumugulo mula nang isuot ang singsing. Ipinakita niyang isusubasta na ang kapareha. Kapag napag-isa nila, titigilan siya nito at makakatawid na. Dahil sa pananabik, bumalik si Cole sa bahay para sabihin kay B na maaring maging malaya na siya. Ngunit pagdating niya ay natuklasan niyang ginawa nitong parang entablado ang buong silid. Gusto nitong marinig siyang kumanta at wala pang lakas ng loob si Cole na sabihin ang totoo sa sandaling iyon, kaya pinagbigyan na lamang niya ito at tinugtog ang kanyang gitara para sa kanya na nagdulot ng isang napakaromantikong sandali. Sa isang iglap, naisip ng binata na nag-i-enjoy si B sa kanyang buhay bilang multo at baka hindi nito gustong kumawala sa sumpa kaya hindi niya sinabi ang kahit ano noong gabi na yon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Cole ng mensahe mula kay Lydia kung nabili ba niya ang singsing sa subasta, ngunit nakalimutan niya ito kaya naibenta na yon sa ibang tao. Dahil pakiramdam niya ay nakulong siya, inamin ni Cole ang lahat tungkol sa sumpa na nagpapanatiling bihag sa kanya at ang posibilidad na maging malaya. Noong una, natuwa si B, napakatagal na niyang nakakulong at ngayon ay may liwanag na sa dulo ng lagusan. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na alam na ito ni Cole sa loob ng ilang araw at hindi man lang sinabi sa kanya. Sa galit, kinumpronta niya ito sa pagsisinungaling. Hindi siya ang imahinasyong kaibigan nito na nariyan lang kapag kailangan. Isa siyang totoong tao na may mga kaibigan at pamilya. Wala itong ideya kung paano makita ang lahat ng mahal niya na mamatay habang siya ay nanatiling bata at malungkot sa loob ng napakaraming taon. Matapos ang pagtatalo, sa wakas ay napagtanto ni Cole ang pagkakamaling nagawa niya, ngunit ang auction ay anonymous. Walang nakakaalam kung sino ang bumili ng singsing at tuluyan na ngang nawala ang tiwala ni B kay Cole. Pinatanggal niya ang singsing at ayaw na niyang maging tagapangalaga ito. Mamaya rin, si Lydia na naghahanap kay Cole ay nakarinig ng pianong kusa ng tumutugtog. Nakangiting binati niya si B at inaming hindi lang ito ang unang beses na nakakita siya ng mga multong nakulong sa mundong ito. Matagal ng negosyo ng pamilya nila ang antigong tindahan. Nang gabi ring iyon ay nahanap ni Lydia si Cole na may mahalagang impormasyon. Ang bahay subastahan ay nagpapadala ng mga item 48 oras pagkatapos itong maibenta, kaya ang singsing ay dapat na nasa museo pa. Kung magmamadali sila, baka may pagkakataon pa, ngunit bago yun ay kailangan magbigay ni Cole ng taos-pusong paghingi ng tawad kay B dahil sa pagsisinungaling nito. Matapos maayos, tumuloy na sila sa lungsod. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan bilang multo, nagawang buksan ni B ang bawat pinto nang hindi na a-activate ang alarma. Sa bodega ay nahanap nila ang kahon na naglalaman ng kabilang bahagi ng singsing. Kumikinang ito gaya ng kapareha nito. Sa sandaling iyon, tinanong ni Cole kung handa na siya. Tiningnan siya ng babae ng may pagmamahal at sumagot ng oo.
Ngunit bago pa man niya hubarin ng singsing, pinigilan siya nito at lumapit para halikan siya. Sa halik na ito, tuluyang hinubad ni Cole ang singsing at naglaho si B. Sa pagsasama ng dalawang bahagi ay nawala ang ningning at bumalik si Cole sa sasakyan kasama si Lydia. Pagdating sa bahay ay tiningnan niya ang album ng mga larawan ni B. Gusto niyang makita ang mukha nito sa huling pagkakataon, ngunit nagulat siya nang makitang puno na ang mga bakanteng espasyo. Sa mga bagong larawan ay ipinapakita si B na may diploma sa universidad, pagkatapos ay nakikilala ang pag-ibig ng kanyang buhay at ikinakasal. Sa dulo ay may litrato ng kanyang masayang pamilya, may 2 anak at magandang bahay sa probinsya. Lumipat tayo sa taong 1920. Inutusan siya ng security guard na ibalik ito at siya na may mapaglarong ngiti ay ginawa yun at lumabas ng museo. Sa labas ay nagawa niyang iwasan ang sasakyang kumuha ng kanyang buhay noon at may ngiti ay ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay matapos ang isang walang hanggang pagiging multo. Alam niyo na huwag magnanakaw ng patingi-tingi. Narito ang iba pang mga kwento ng nakaw na siguradong magugustuhan nyo. Pelikulon.